Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito pang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At gusto ko lang munang basahin ang ating comment ngayon mula sa katanungan ni Pabs say Pagayawan. Ang sabi niya, Manong, ano ba ang katangian ng isang shooter SAM 45? Okay, punta naman tayo sa mga local made. Okay, ang pagkakalam ng iba pagka local ay hindi original. Magkakamali po kayo. Meron po tayong mga magagaling na mga manufacturer. Isa na po dyan ang SAM. At yan ang titingnan natin ngayon. Okay, so bago natin yan bigyan ng pansin ay gusto ko lang munang pasalamatan ang lahat nating mga subscribers. Maraming salamat sa mga nagsishare at nagla-like ng ating mga videos dahil nakakatulong kayo para dumami ang ating mga subscribers. Tayo po ay nasa 45,500 plus, nasa 500 na mga subscribers. Kaya maraming salamat sa inyo. Ngayon din, maraming salamat doon sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakakatulong naman kayo sa ating mga beneficiaries na kung saan ay ang ating kinikita sa YouTube ay tinutulong natin sa ating mga beneficiaries na 6 na estudyante na mga anak ng single parent na tinutulungan natin sa pag-aral. At lalo tigit maraming salamat din sa nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan para bumili ng baril o ano pa man. Wala po kaming ibinibinta. Yan po ay tresurera ko, anak ko po yan. Na siyang tumatanggap ng inyong mga tulong para may paabot sa ating mga beneficiaries. Kaya maraming salamat kay Aljon Dating at kay Jubit Francisco ng Teresa Rizal. Ngayon din maraming salamat kay Nolipis America na nagpapadala palagi sa ating mga premier videos. Sir, malaki ang naitulong mo sa ating mga estudyante na naibili natin ng mga school supplies nito nakaraang pasukan. So ayan, at pupunta na tayo sa katanungan ni Papsi Pagayawan. Meron lang akong babasahin na isang comment na ito ay nagbigay din sa akin ng kaunting inspirasyon. Okay, maraming salamat sa iyo. Shout out kay Raymond Ding ng _PA. Okay, ang sabi niya, para di ka ma-stress sa totoo lang, hindi mo trabaho boss ang kung paano i-handle ang mga baser. Let them comment and bash whatever they want. Ang trabaho mo ay gumawa ng mga quality content. Okay, so sorry na. Maraming salamat kay Raymond Monding. Okay, at tama naman siya. Okay, ang isang tao na ayaw sa iyo, kahit paanong ganda ng gawin mo, ay talagang hindi ayaw yan sa iyo. Kaya hindi ko napapansinin yung mga negative na comment at hayaan ko na lang kayo na mag-comment. Okay, karapatan naman ninyo yan. Kung ayaw ninyo sa aking mga videos, eh, wala na akong magagawa doon. Ang importante ay napakarami ng mga nakakagusto ng mga ginagawa ko. So ayan, at kayo ang nagbibigay ng inspirasyon sa akin. Yung pa isa na nagko-comment ng negative, hindi ko napapansinin yan. Okay, so ayan, at pupunta na tayo sa katanungan ni Napsa Pagayawan. Ano ba ang katangian ng isang shooter SAM 45? Okay, pagka titingin tayo sa isang produkto, titingnan natin kung ano ang history nung gumawa nun at paano siya gumawa, paano siya nagkamero ng ganong produkto. So, ang shooter's arm ang ating tatalakayin ngayon. So, tingnan muna natin ang history ng shooter's arm para mas malinaw sa atin. Ang Shooter's Arm Manufacturing Incorporated at kung saan ito matatagpuan. Okay. Ito ay babasahin ko na lang sa inyo para mapadali tayo. A humble beginning. Okay. The company's history is rooted in the Leon's family gun retailing business that has become somewhat of the family tradition, passed from the generation to the next. So ito ay nagmula sa pamilya ng De Leon
At ito ay naipasa sa mga henerasyon-henerasyon, kumbaga nagmula sa lulo, sa anak, sa apo at sa apo-apuhan. At ngayon, ano na nangyari dito? Romulo T. De Leon III, ito ang nagumpisa nito. Si Romulo T. De Leon III, an ambitious young businessman, started his own gun business while still under the company name of his parent. O, kita mo. Yung kanyang magulang, ito ang kanyang magulang, De Leon Gun Store in 1963. O, mga elementary pa ako nito, mga grade 1 pa siguro ako nito. Okay, noong 1963, nag-umpisa yan. Doon sa kanyang tatay na si De Leon, nag-umpisa yan sa De Leon Gun Store. Gun Store muna yan, nag-umpisa. Noong 1963, his first ever independent store open in Malaybalay, Bukidnon, Philippines. Mantakin mo, doon sa Malaybalay, doon sumibol pala yan. Sa isang gun store sa Pilipinas, sa Malaybalay, Bukidnon. It was to be the first of many in 1980. Ito ang pinakang unang-una. Tingnan natin kung paano ito dumami at ilan na sila ngayon. In 1980, the new company was renamed Shooter Gun and Ammo Corporation. So, noong 1980, ay na-rename yung company ng Shooter Guns and Ammo Corporation, SGAC. Due to the increase in market demand, the company shifted from local trading firearms to importation foreign brands. So, nag-umpisa na silang nag-import ng mga foreign brands which catapulted the company to retail success. Today, SCGAC is the Philippines' largest gun retailer company. Oh, may natutunan tayo ngayon. Ang SGAC ay isa sa Pilipinas ay isa ng largest gun retailing company. Oh, so yung mga hindi naniniwala sa Google ay wala na akong magagawa sa inyo. Pag ako'y nagsalita lamang ng tungkol sa akin at wala akong reference, hindi ninyo ako paniniwalaan. At kung hindi ninyo ito paniniwalaan, ay wala na ako sa inyo. Hindi ko nasakop yun. Basta ito yung aking reference. Okay? Retail, which 47 retail outlets. Okay, so yung iba na sinasabi na marami daw ang sagot. Kasi nung isinulat ito ay 47. Ngayon ito ay 48 na. Nung isinulat itong ano na ito ay 47. 47. Ngayon, ito ay 48 na. Kaya yung sabi ng iba ay marami raw sagot. Kasi pag mahina ang inyong pangunawa sa inyong kaya pinapauna ko na sa inyo, sabihin na naman, ang Google daw maraming sagot. Ay kasi nga, may nagsulat nitong taon na ito, may nagsulat nung nakaraang taon, ay di siyempre magkaiba ang sagot nila. Ay itong binabasa ko nito, ay mas nauna pa ito. Retail outlets in major cities nationwide in country. Apart from its foreign brands of imported, maliban doon sa kanilang mga imported na mga brand, firearms, its product range has been extended to include ammunition. Ayan, nag-include na silang ammunition. Gun accessories, yan, nag-include na silang gun accessories. Spare parts, yan, mga spare parts. Security equipment, yan, marami na silang product. As well as a leather goods for sporting and defense. Pinasok na nilang sporting at saka mga defense. The company caters all sectors. Nag-cater na sila sa ibang mga sectors from government, yan, nag-cater na sila sa mga government, military, entities to private, yan, mga private agencies, and civilians. Yan, sumali na tayo dyan. The year 1992 was
another incorporated, SAM Incorporated. Yan. Noong 1992, naging incorporated na yan at naging Shooters Arm Incorporated. Kaya yung iba naguguluhan, ang dami daw sagot. Ay intindihin niyo kung bakit yan ay naging from SJAC ay naging SAM. O sabihin na naman ng iba diyan, ang Google daw ang daming sagot, ay hindi ninyo inintindi kung bakit naging madami ang sagot eh. O, ngayon, noong 1992, naging ano na yan, Shooters Arm Manufacturing Incorporated na. Okay. Noong 1960, kaya sasabihin na naman yan, ay 1963, tapos naging 1992 na naguguluhan. Ay, mahina kang umintindi. Intindihin ninyo ha, kung bakit naging sa Shooters Arm Manufacturing Incorporated yan. Kaya ito ay na-establish noong 1992 as a Shooters Arm Manufacturing Incorporated was established with the mission manufacturers, ito na, nag-manufacture na sila. Ang mission nila ay to manufacture affordable firearms which uncompromised quality at par with the world class. Ayan. Kaya kung bibili kayo ng ng mga murang baril pero quality naman ay ko na ito ng SAM kisa do sa mga, siyempre dito na tayo kisa do sa bibili ka rin lang ng affordable na kumbaga budget meal. Ay may budget meal ang ibang bansa, ay dito ka na sa atin. Okay? Ang sabi dito ay quality at par with a world class. O, quality pero world class din ito. Kaya dito na tayo sa sariling atin. Huwag na tayong bumili ng mga ibang bansa. Ay quality world class din ito. Titingnan natin kung talagang quality standard na ito. Quality standard ang sabi dito. And the vision to establish itself as an internationally recognizable Filipino brand firearms in 1998. O yan, may pitsa na naman. Sabi na naman nyo, maraming sagot. Noong 1998, na-recognize na ito as a Filipino brand of firearms. Internationally recognized Filipino brand of firearms. So, titingnan muna natin kung paano na yan. Sabi naman nyo, ang daming sagot. Yung mga mahinang umintindi dyan, may nagsabi kasi dyan ang dami daw sagot ng Google. Ay, siyempre, mahina ka lang umintindi. Some began exporting. Yan. Nag-export na. Noong 1998, nag-umpisa na silang mag-export sa US Firearms Company and has since expanded its international clients that now include Australia, Thailand, Costa Rica, and mostly recent Italy. Nakabot na sa Italy at Switzerland. Okay From US company and has since expanded international clients with includes, ulitin ko, Australia, Thailand, Costa Rica, and most recently, at ngayon, meron na rin sa Italy and Switzerland. At present, at sa kasalukuyan, ito ay present no sinulat hindi man present ito ngayon. Baka masabihin naman ninyo ay iba-ibang sagot. Dahil hindi natin alam kung kailan ito sinulat. At present, the Shooters Company is composed of two independent yet mutually beneficiary division. Dalawa na ang division nila. Tandaan ninyo, bibigyan ko sa inyo ng exam. Shooter Arms Manufacturing Incorporated, yun ang isa. SAM Incorporated. In the manufacturing and exporting branch. Yan yung manufacturing and exporting arms, yan yung SAM.
Shooters Arms Manufacturing Incorporated. Yan. While Shooters Gun and Ammo, dalawa na. May Shooters Gun and Ammo. Kaya sabi ng iba, ang dami daw sagot ng Google. Ay, siyempre, kina-clarify. May nag-comment sa akin, yan ang Google. Ang daming sagot. Ay, pag isang sagot lamang, edi, ako'y natatawa na lamang. Okay, ang dami daw sagot ng Shooters Arm. Kaya, malilito ka ngayon. Alin ba talaga? SAM o Shooters Gun and Ammo? Magkaiba po yung Shooters Gun and Ammo. Yung Shooters Arms Manufacturing, yan po yung sa pagpapabricate at sa pag-export. Ito naman na iba naman ito. Kumbaga, may sister company. Bakit hindi ninyo naintindihan sister company? Mag-ano naman yung aking dyan, kritiko dyan. Comment na naman yun. Alin ba talaga? Para natin malaman. Iba naman itong Shooters Gun and Ammo Corporation. Ito na yung SGAC. Kaya nagkadalawa na sila. Ito naman, ang trabaho naman ito ay marketing and importing brands. Ayan, malinaw ha. Para towards the late parts of 208. Yan, may 208 na naman. Sabi na naman, marami na naman sagot yan. SAM move its manufacturing function to the new location, Barangay Tipolo, Mandawi City. Baka naman sabihin ninyo, bakit ito may bukid nun? Ngayon, nasa Mandawi City na. Ay, nag-move nga Sabi na naman, daming sagot. May Mandawi, mga Tipolo. So, noong 2008, nag-move na sila ng manufacturing functions sa new location, Barangay Tipolo, Mandawi City. Kaya nasa Mandawi City na ito. Maliwanag. Sabihin na naman yan. Ang daming sagot. May Malay-Balay bukid nun. Ngayon Mandawi City na. Ay nag-move na. Baka hindi mo pa alam. Nag-move na sa Mandawi City. Kaya yung ibang nagsasabi, bakit nasabi mo yung Malay-Balay? Ay nag-move na nga noong 208. Okay. The new factory has more floor space than previous location and acquire a computer, numerically controlled CNC. Ayan, nag-upgrade na. Wala na yung mga manual late. Okay, nag-CNC na. Kumbaga, naging world class na nga And late machine. This advanced, nag-advanced technology na ang machines nila. Kaya tinatanong kung kagaano kaganda yung 45 ito na ang sagot. Advanced technology na, machines ensure accuracy na, speed in machining when compared to conventional ones. Yan yung sinasabi ko ng mga manual. Inalis na yung mga manual. Okay? Naging CNC na. Okay? Vision, leadership, intelligent management, ayan na. And product innovation. Kung hindi kayo naniniwala dito, di punta kayo doon sa Mandawi City, doon sa Barangay Tipolog, para mapatunayan ninyo kung hindi kayo naniniwala dito. Sa binabasa ko, meron kasi diyang hindi naniniwala. Alam ko na kung sino yan. Ayoko lang magbanggit. Hindi ko kasi ugali yung magpahiya. Para sabihin na, pinapahiya siya Tingnan na lang sa comment, yung hindi naniniwala dyan. Management and product innovation. This make up winning formula of the company's success in over 4 decades. Ay, mantakin mo, 4 decades na pala. In operation in gun industry. Over the year, the company has renamed fervent its commitment to import manufacture affordable firearms of the highest quality in caliber and craftsmanship, commitment which has become synonymous to the company brand. Okay, so yan ang history. Baka kayo naguguluhan dyan, marami-rami sagot. Punta kayo sa Google at basahin ulit ninyo kung mahinang hindi ninyo naintindihan yung pronunciation ko. Pero ako'y nagtataka sa mga kababayan natin sa sa ibang bansa.
yung mga Pilipino dyan, ay bumibilib dito sa ating mga research. Yun lamang nandiyan sa Pilipinas na ibang magagaling, hindi bumibilib. Pero naniniwala. At bilib ako sa mga sa mga Pilipino natin sa ibang bansa. Marami akong subscribers sa ibang bansa at nagko-comment. Pero never silang nag-comment sa akin ng negative. Kaya maraming salamat sa iyo mga ka-OFW. Isa kayong tunay na Pilipino, pero yung nandiyan isa sa Pilipinas, talaga namang walang kabili-bilib sa atin. Ako, ginawa ko ang aking YouTube channel hindi para makipagmagalingan. Ang motibo po ng aking YouTube channel ay para makatulong kahit papaano sa mga Filipino community na gun enthusiast. Dahil napakarami po, aaminin ko, napakaraming magagaling sa atin pagdating sa baril. Sa mga paggagawa, wala pa ako sa kalingkingan. Yung maliit kong experience, pilit kong ibinibigay sa inyo, kakarampot na nga, ibinibigay ko pa sa inyo. Pero yung meron pa rin tayong mga Pilipino talaga na ayaw pa rin bumilib sa kapwa nila Pilipino. Ang gusto nila yung mga Amerikano. O, edi punta na kayo sa Amerika. Okay. So, yan ang history ng firearms, shooters arms manufacturing. Baka sabihin naman ninyo, ang daming sagot, ang gulo. Eh, yan ang nakalagay dyan eh. O, kung di ninyo naintindihan, punta kayo sa mga tutor. Ako hanggang dyan lang alam ko eh. Hindi ko kaya ipaliwanag lahat, pero at least may nasabi ako kahit papano. Okay, yan na yung tingnan natin ngayon, punta na tayo dun sa tanong. Gaano kaganda yung yung 45. Sa 45 naman tayo po, ilan baga ang 45 na kanilang ginagawa, kanilang modelo na 45. Sila ay merong 5 na 45 AC caliber semi-automatic pistol model. Yan na. Tingnan natin. Meron silang Seahawk. Okay. Baka mali yung aking pronunciation. Baka madali na naman tayo ng magaling dyan. Seahawk. Meron silang Apex. Puro 45 ito Meron silang Stingray. Meron pa silang Stingray Meron silang Desert Storm. At meron silang Thunderbolt na mga 45. Dahil 45 lang ang tinatanong sa atin kung kagaano kaganda. Pamilian ninyo yan. At lahat yan ay affordable ang price. Hindi ko na sasabihin sa inyo yung price kasi pag sinabi ko yung price dito, baka yung price na yun ay nung ibang price na ngayon. Hindi ko alam yung price ngayon. Hindi ko na sabihin sa inyo kung anong price niyan. Punta kayo sa mga gun store. Meron yan. Sigurado. At ipinagmamalaki ko isa sa ipinagmamalaki ko yan. Gusto kong magkameron yan pag uwi ko. Alam niyo kung bakit ko gusto yan? Mura yan eh. Alam ninyo, kahit mura yan, kung napag-aralan ninyo kung paano ang pag-modified, diyan kayo magiging gunsmith. Alam ba ninyo kung ano ang naging unang baril ko? Yung pinakang mura. Noong panahong 1996, nag-enroll ako sa shooting club. Ay baguhan nga ako eh. Kaya ang sabi nga dito, ito ay tamang-tama doon sa mga beginner. Kung ikaw ay beginner, wag ka kaagad bumili ng mga 100. Masasayang. Kung ikaw ay bagong driver, wag ka muna bumili ng mga brand new. Bili ka muna si mga sikinan, yung mga mura-mura. Kahit para maibangga-bangga mo yan, mura lang yan. I-resale mo na lang. Ganun yan. Kaya ako naging gunsmith, bumili ako ng mumurahin na baril. Alam niyo kung ano? Federal. Yan ang pinakang mura noon. Sabi ko, gusto ko maging gunsmith. Diyan pinag-aralan ko yan, binaklas-baklas ko na yan. Kaya ako pinagtatawanan nung minsan di ako mapasali-sali sa kompetisyon ng mga standard. Bakit? Yung aking federal ay ginawa kong high capacity dahil umusunod yan yung mga bull ng arms corps. Yung aking ginawa ko din. Di naging gunsmith ako. Sabi nga nung mga kasama ko, bakit naman gunutay-gutay mo na yan? Pero naging gunsmith ako. So ayan, yung aking napapahaba na tayo. Meron yan yung mga ito sabi, SAMS 45 ACP firearms are designed for reliability and equality with focus on incorporating new technologies
to enhance performance. The ACP-45 is popular caliber known for its stopping power, often associated with the 1911 pistol. So, yan na ang hindi ko natitingnan yung yung mga forum kasi iba-iba ang sagot doon. Sasabihin na naman diyan pag ayaw ko na magbasa ng forum kasi nga, siyempre forum, iba-iba ang opinion doon. Ay di sasabihin na naman diyan ng isang magaling na, ayan, ang Google, iba-iba ang sagot. Ay forum yun eh. Siyempre, iba-iba ang sagot nun. Alangan naman magkapare-pareho yun. Okay. Shooter arms manufacturers are generally considered the good value for the price. Okay, good value for the price, particularly for those new to the 1911 platform. Yan ang sinasabi ko. They offer functional, reliable 1911, lower price. Yan, lower price point than any other brand. However, they may not satisfy those seeking a high-end features. O, wag naman ninyong ikumpara doon sa mga high-end. Meron talagang high-end. Ito ay doon sa mga budget meal. Ay, kagaya ko, magtitipid ako. Dito na muna ako. Pag ako'y gumaling na, world competitive na ako, o maging world competitor na ako, saka ako bibili niyang mga mamahalin na yan. Okay, key points about shooter arms 1911. Value focus. Some 1911 are designed to provide functional, reliable, expensive experience. Magkameron kayo muna ng experience and more accessible price point. Yan ang importante. Entry level ito. Ito ay entry level. Option ito ng entry level. They are often recommended for those new. Yung kagaya doon sinabi ko ito 1911 platform, those who want 1911 without spending a large sum of money. Yan ang sinasabi ko kanina. Huwag agad kayong papasok kayo sa sport. Kung kayo mayaman, wala namang problema doon. Baka sabihin namin, pakialamin ka, may pera ako. Wala na ako doon. Dito yun doon sa mga nagtitipid lang May malinaw tayo. Reliability. While not always perfect, they are generally considered reliable for their price range. Yan. Potential upgrades. The lower price point leaves room in the budget for potential upgrades customized if desired. Yan yung sinasabi ko. Kung gusto naman ninyong pagandahin pa, mapapaganda pa ninyo yan. I-customize. Mag-aral kayo mag-customize. Tuturuan ko kayo kung paano pag-customize. Kaso nga lang bawal dito sa YouTube ang pag-customize. Pero pagdating ko sa Pilipinas, yung gusto mag-customize, kukustomize natin yan. May machine at milling tayo. Okay. Okay, yan. Wala na akong masasabi. Yun na lang. At pari-pareho na rin naman sinasabi. Baka naguguluhan na kayo sa mga pinagsasabi ko. Sabi dito ay considered a great entry level 1911 with a good fit and finish. Yon ang katotohanan niyan. Kaya praise for its quality and value. Popular model particularly for beginners with MSRP and the ability to handle 45 ACP ammunition. Yan ang maganda diyan. Kaya pag uwi ko, magtatayo ako ng team. Sali kayo sa akin. Shooter arms tayo. At lalaban tayo ng competition. Hindi na ako ngayon mabilis. At hindi na ako magaling. Coach na lamang. Dahil coach naman ako dito. Okay, ang haba ng ating napasarap. Ang ganda kasi pagka locally brand ang pinag-uusapan, na tanong lang ito sa atin, ay ganado ako. Kasi proud ako pagka Pilipino, pagka sariling atin na ang brand. Kahit dito sa ibang bansa, believe ako sa mga kapwa ko OFW. Hindi pa nga ako bibili sa sarili ko. Ang dami talagang magagaling. Yung iba dyan, nasa Australia, ang daming nagmi-message sa akin. Maraming salamat sa inyo. At kahit kayo ay nandyan sa mga bansa na mga great na mga bansa na dito lang ako sa Middle East, ay meron kayong puso na Pilipino. Yan ang gusto ko sa mga Pilipino. Kamukha ni Nulipis America. Nasa Amerika pero pusong Pinoy. Yan ang importante sa atin. Okay, hanggang dito na lamang. At
Basahin ko pa kaya yung ano? Basahin ko pa kaya yung basahin ko na lang ng mabilisan yung ating ano community spotlight. Shout out kay Jorande Pilotero, 40 ang engagement. Shout out kay My George Geographic, 19 ang engagement. Shout out kay Norman Paul, 49 ang inyong engagement. Shout out kay Domingo Ramos, 3 ang engagement. At shout out kay Rinaldo Arsenio, meron kang 71 engagement. Shout out sa taga Pinamalayan Oriental Mindoro sa Alvarez Street. Bisitahin ninyo aming Papa Burgers. 40 pesos, buy one take one, mapapa burger kayo, sarap. Thank you very much.